Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magandang araw sa ating mga tagapakinig dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito po tayo muli sa ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga kababayan na nasa iba't ibang dako ng mundo sa ating mga embahada at konsulada. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Ako po muna ang inyong makakasama para sa halos 30 minutong diskusyon patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga Philippine Foreign Service Post. Kasama rin natin sa ating Master Control, sa ating technical side, sina Milo Jonella, Susan Aison at Hiro Lucero. Kasama naman natin mula sa production side, syempre, walang iba kundi si Jerome Toledo. Sa edisyon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa araw na ito, atin pong itatampok ang ating Philippine Embassy sa Vienna, Austria. Ayan, nasa Europa pa rin po tayo. Ayan. At kaugnay ito ay makakasama natin ang ating ambassador sa Austria, walang iba kundi si Her Excellency Evangelina Lourdes A. Bernas. Magandang araw po sa inyo, Ambassador Bernas. Welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Hapon sa inyo at sa mga nakikinig. Luli na lang po. Ayun, Ambassador Luli. Ayun. Maraming salamat pong muli sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Didiretso na po tayo sa ating mga katanungan, Ambassador Luli. Unang-una po, paano niyo po ba mailalarawan muna ang relasyon ng Pilipinas at ng Austria? Maganda yung ating relasyon sa kanila. Gusto ko lang sabihin na dito sa post namin, 4 yung bansa na kino-cover namin. So, hindi lang Austria. Kasama dito yung Croatia, Slovenia at Slovak Republic. At sa lahat, maganda naman yung pakikitungo namin sa kanila at sila sa amin. Lalo na po dito sa Austria kung saan kami talagang nakatira or nananatili. Kasi yung iba, tinuturing akong non-resident ambassador. Dahil dito ako nakabase sa Vienna. So, maganda talaga yung pakikitungo namin sa isa't isa. Ito naman po, Ambassador Luli, kasi syempre may bilateral relations po sa pagitan ng Austria at ng Pilipinas. Saan po bang sektor nakatuon ang relationship between the Philippines and Austria? Yung pinakahuling development, yung ating pagpirma ng Labor Cooperation Agreement sa pagitan ng Austria at Vienna rin at ng Pilipinas. So nagawa ito noong 2023 pagdating ko. At mula noon, nakapagtayo rin tayo dito ng Migrant Workers Office. So yun din yung pinakabago. Isa sa mga pinakabagong MWO sa ilalim ni Secretary Hans Kakdak, yung sa Vienna. At yung jurisdiction namin ay Austria, Croatia, Slovenia at Slovak Republic. So mula doon sa 4 na bansa, meron na tayong Labor Cooperation Agreement sa 3. So yung tinatrabaho na lang namin ngayon, yung sa Slovak Republic. So, ano po ba yung, kumbaga, yung pinaka nilalaman or at least the gist po, no, nitong labor agreement
po na ito at paano po ba ito eksaktong nakatutulong sa ating mga kababayan na nandoon po under your jurisdiction po, no? Especially dun sa mga OFW. Yung maganda sa ating labor agreement, talagang nakapako yung pagproteksyon ng kanilang mga human rights dito. So, halimbawa dito sa Austria, yung agreement namin, so makakapunta na dito yung mga kailangan kasi nila, yung pinaka immediate na kailangan nila, yung mga nurse, yung mga hospitality management, so yung sa kanilang tourism industry, so yung mga hotel, yung mga restaurant, yung mga sales, front office sales nila, lahat yun ang gusto nila Pilipino. So pagdating nila dito, unang-una, hindi sila magbabayad ng anong tawag nito? Yung fee para sa wala silang recruitment fee. Sorry, medyo pero so paalala lang sa lahat ng OFW, dito sa aming jurisdiction, Croatia, Slovenia, Austria, hindi po kayo magbabayad ng recruitment fee. Bawal po 'yon. Kasi kasama po 'yon sa ating labor agreement. So ang magbabayad ng fee dun sa recruiter ay yung employer, hindi kayo. Pangalawa, kapag merong hindi po pwede yung contract substitution, hindi po pwede yung kung meron kayong reklamo doon sa inyong employer, huwag po kayong matakot na magreklamo sa amin. Kasi tutulungan namin kayo na unang-una kung pwedeng maayos doon sa employer at kung hindi man, tutulungan namin kayo na pumunta sa ahensya ng gobyerno ng host country para matulungan yung mga foreign worker na magreklamo doon sa employer. Tapos sila rin, sila yung bahala na i-blacklist yung mga employer na hindi na sila pwedeng kumuha ng foreign worker. So malaki rin yung malaking bagay din na talagang yung mga bansa dito na nako-cover namin, malakas sila sa sa protection ng mga manggagawa na galing sa Pilipinas. Mga tanong ko lang, Ambassador Luli, ilang taon na po pala yung relationship between the Philippines and Austria, at least po with Austria? Oo, so sa Austria, next year, 80 taon na ang ating diplomatic relations. So malaking bagay din yon, at naghahanda rin kami sa dito sa Pasuguan na magkaroon ng mahabang at magagandang programa na buong taon natin isa-celebrate itong malaking okasyon. So marami kaming nakalinya at maganda rin yung pakikitungo namin sa Austrian Embassy sa Manila. So nagko-coordinate kami kung ano-ano yung mga iba't ibang activity para maganda yung celebration next year. Ambassador, bilang pa-teaser lang po para sa ating mga tagapakinig, especially kung meron man tayong mga nanonood from Austria, ano po kaya itong mga activities po ito na pwede nilang abangan for the 80th anniversary ng bilateral relations between the Philippines and Austria? So yung isang hinihingi namin sa Department of Tourism ay magkaroon ng malaking advertisement campaign para sa tourism sa Pilipinas. So yung para dito sa Vienna, kasi maganda yung public transport nila dito. Pag merong
pag mayroong makita sila tungkol sa Pilipinas, talagang nakakahikayat yon para bumisita yung mga Austrian sa Pilipinas. So yun yung isa sa mga gagawin namin. Tapos magkakaroon ng business to business na mga forum para yung mga tourist agency dito, makilala rin nila yung mga tourist agency sa atin at yung mga hotel sa atin para mas madali na yung pag-book ng mga bakasyon ng mga taga rito papuntang Pilipinas. Tapos sa panig naman ng cultural, actually sinisimulan na namin nitong taon. So, yung gusto naming ihikayat na bumalik ay si Dr. Raul Zunico, na kilala talaga sa buong mundo at lalo na dito sa Austria sa kanyang pagkadalubhasa sa piano. So, kapag nagkakaroon kami ng concert na siya yung feature, madami talaga yung interesado. At yung gusto rin namin na, kasi merong isang venue dito na ang tawag ay Music Verein. Dito talaga inihahandog or itinatayo yung mga pinakamagagaling sa larangan ng musika. So yun yung plano namin, na mayroon kaming maihandog sa mga Pilipino at mga taga-Austria na isang magandang cultural show sa Music Verein sa darating na taon. At ang aming teaser for this year, yung Madrigal Singers, pagdating nila, dito sila magkakaroon ng concert. So yung ganong klase na mga programa, yung lalo pang ipapalawak natin. Ambassador, mabalikan lang po natin kasi nabanggit nyo kanina yung pagkakaroon ng ad campaigns para dun sa promotion ng tourism, and then nabanggit nyo rin kanina yung mga sectors po, no, na kung saan namamayagpag yung ilan sa ating mga kababayan dyan, yung hospitality. So matanong ko lang po, kumusta po ba yung tourism exchanges po, no, between the Philippines and Vienna po? Marami kasing dumarami yung mga Pilipinong dumarating dito at nadidiscover nila yung Central at Eastern Europe. So maraming yung mga hindi na, yung sawa na sa Italy, sawa na sa Espanya, nadidiscover nila yung Austria bilang gateway sa Central at Eastern Europe. So dito sa Vienna, napakaganda at napakalinis at safe na lugar. So wala talagang nakawan dito, or yung kapag turista ka, secure yung gamit mo kahit maglakad ka ng 10:00 ng gabi, okay pa rin. Yung mga taga rito naman, sa mga nakakausap namin, yung mga pumupunta sa Pilipinas, ang hinahanap talaga nila beach. Kasi yun yung wala sila dito. So yun yung gusto nila. At hindi sila makapaniwala na ang dami-dami nating kultura sa bansa at ang dami-dami nating iba-ibang salita. So yun yung nagugustuhan nila. At syempre, yung lagi rin nilang sinasabi, napakabait ng mga Pilipino, napaka-hospitable, kulang na lang doon, dalhin sa bahay, yung ganon. So yun yung talagang gustong-gusto nila sa atin. Mayroon kaming isang bisita na importante na pumunta sa Pilipinas noong Pebrero, yung great-granddaughter ni Blumentritt. Kasi si Blumentritt, Austrian siya. At yung kanyang mga kamag-anak, dito na talaga sila nanatili. At hindi akalain ng kanyang ang kanyang great-great-great granddaughter na ganun ka-importante sa
Pilipino yung buhay at relasyon ng kanyang ni Blumentritt kay Jose Rizal. So talagang manghang-mangha sila at sobra siyang naaliw at nag-enjoy sa atin. So ngayon, siya rin para siyang tourism ambassador natin na sinasabi sa lahat na bumisita sa Pilipinas. Ambassador Luli, bago po tayo gumawi sa ating mga OFWs, maging sa mga permanent residents po na Pinoy dyan sa Austria, ay dahil po meron tayong, kumbaga may UN office po dyan sa Vienna, kumusta po yung representation po ng Pilipinas po sa United Nations? So kami rin yun. So isa lang talaga yung pasuguan dito at yung permanent mission, hindi gaya halimbawa sa Geneva kung saan sa Switzerland kung saan meron tayong bilateral ambassador at meron tayong multilateral ambassador. Dito talagang kami lang. At 5 yung UN organization na nasa ilalim ng jurisdiction namin. At masasabi ko na talagang mahalaga para sa ibang mga bansa yung ating pakikitungo sa kanila. Nakikita nila yung Pilipinas bilang bridge builder mula sa East and West. So sa maraming mga at marami din tayong leadership role sa UN, chairmanship ng iba't ibang komite, chairmanship ng mga regional group. Lagi tayong tinatanong ng ibang bansa kung pwedeng tayo yung maging chair. So medyo busy rin kami doon sa UN. Ito naman po, Ambassador Luli, kumusta naman po ang ugnayan ng ating embassy po dyan sa Vienna, saka yung ating Filipino community, hindi lang pala communities kasi 4 po na bansa ang under ng jurisdiction po ng Philippine Embassy dyan sa Vienna, Austria. Well, para sa akin, tuwang-tuwa ako sa Filipino community dito kasi talagang matulungin sila. Marami sa kanila nang pumunta sila dito noong 1970s. Noong mga dekada 70, yung mga unang nurse na pumunta dito. So, kaka-celebrate lang nila ng 50th anniversary nung nakaraang taon at kung gaano sila kamahal ng local government, yung kanilang celebration nandoon sa Rathaus or sa City Hall nila na napakagandang lugar, binigay sila sa kanila yung venue ng libre. So, yung ganun ka-importante yung Filipino community dito. At talagang matulungin sila. Maganda rin na yung ugnayan nila sa isa't isa. So, kapag kunyari may function yung mga Ilonggo, lahat ng iba tumutulong at nagpa-participate. Kung meron naman yung mga Ilocano, ganun din, lahat pumupunta. At yung schedule nila parang coordinated. So, hindi nasasapawan yung isang isang Filipino organization activity doon sa iba. Walang conflict sa schedule. So, para sa amin, madali rin yon. At kapag, ang maganda rin para sa akin, kasi kapag may nalaman sila na, halimbawa may tumakas na domestic helper mula sa dayuhan niyang employer na bumibisita lang dito, kinukup-kup nila agad tapos sinasabi sa amin. So natutulungan talaga namin yung SKP para magkaroon siya kaagad ng papeles dito. So, dokumentado sila kaagad. Yun din yung isang maganda rito sa area ko. Madali lang yung maging documented. So, hindi kailangan mag-TNT dito. Kasi talagang sa ilalim ng mga batas ng EU, at madaling magkaroon ng papeles dito or maging documented. So, hindi ka kailangang
pumasok bilang turista tapos mag-TNT, madaling magkaroon ng trabaho dito. At yung mga ganyan, yung mga distressed, mayroon talagang patakaran or proseso para magkaroon ka ng permit to stay ng 1 taon. Or kung gusto mong umuwi, tutulungan ka pa, bibigyan ka ng ticket pa uwi na may baon pang allowance para makatulong sa iyo na maghanap ng trabaho pag uwi sa atin. So, maganda talaga yung relasyon namin dito. Ngayon, sa Croatia, lumalaki na yung Filipino community doon kasi parang sa ngayon, 12,000 na yung regular na nagtatrabaho doon ng mula 1 hanggang 3 taon. Pero kapag tourist season nila, yung summer season, hanggang 20,000 Pinoy ang nagtatrabaho doon. So, naghahanap kami ng gusto naming tulungan yung Filipino community doon na magkaroon ng organisasyon talaga doon. Sa Slovenia, bagamat maliit lang yung populasyon, maganda yung pag-uugnay nila sa isa't isa. So madali lang kaming makipag-ugnay sa Filipino organization doon. Sa Slovakia, ganon din less than 400 yung Pilipino doon. So wala pa silang Filipino community organization. Pero madali lang silang makitungo sa amin kasi malapit lang yung Bratislava, 1 hour lang mula sa Vienna. So madali lang yung pakikipag-ugnayan namin sa isa't isa. Ambassador, bukod dun sa mga nabanggit nyo kanina, ano-ano po ba yung mga karaniwang problema na encounter po ng mga OFW o kahit po ng mga permanent residents po na nandyan po sa Austria? So gaya ng sinabi ko, siguro tataklakayin ko muna yung Croatia kasi yun yung talagang mula nung pinirmahan namin yung labor agreement, nung pumunta dito si Secretary Kakdak nung Oktubre last year, talagang yung demand para sa mga Filipino worker talagang umakyat. So buti na lang merong MWO dito kasi wow, tambak talaga sila ng trabaho at natutulungan na ngayon yung mga Pilipino doon. So yun, yung mga may dispute sa kontrata kasi ang nangyayari pala dati, kinukuha sila mula sa Middle East. Bawal yun sa ating patakaran. So ngayon talagang galing sa Pilipinas. Yung pangalawa na binabantayan din namin yung recruitment fee. Kasi parang nasanay na sila na bago yung Labor Cooperation Agreement, sinisingil yung mga Pinoy. Pero sa ilalim ng agreement, bawal talaga yon. So parang pati yung gobyerno ng Croatia, sila rin minomonitor din nila yung mga recruiter nila para siguradong sumunod sa mga patakaran. Mayroon din kaming mga kaso na may mga namatay on the job, so tinutulungan namin yung sa repatriation. Yung dito naman sa Austria, walang gaano. Unti-unti, talagang kaunti lang. Pero meron halimbawa na isang Filipino na namatay, so sinabihan kami nung kaibigan niya, walang pamilya. Walang pamilya dito, so kami yung naghanap nung kanyang pinakamalapit na pamilya para maiuwi yung kanyang mga labi ng mabuti. Tapos yung sa Slovenia, may kasalukuyan na kaso na mula last year pa yon na naglakas loob silang nagreklamo, mga 10 sila kasi pangit talaga yung kondisyon doon sa kanilang employer. Marami talagang violation. Pero syempre yung takot nila na baka pauwiin lang sila. Talagang tinetretan sila nung kanilang employer. So buti na lang naglakas loob silang
magreklamo. So tinulungan namin at nung dumating na yung MWO dito, itinuloy yung pagtulong sa kanila. So nakakuha sila ng abogado at ngayon umuusad na yung kanilang kaso. But habang umuusad yung kaso nila, nabigyan sila mula doon sa Action Fund ng MWO ng kaunting pantustos ng mga gastos at nakahanap na sila ng ibang trabaho na legitimate. So, yun yung parang yung sinasabi nila, kasi maraming ang Pinoy na kapag may problema, ayaw magsabi, ayaw magsumbong. Pero ang sinasabi namin, kung magreklamo kayo, matutulungan talaga kayo at hindi ibig sabihin na pauuwiin kayo kaagad. Kasi kung hindi namin alam na nagtathreaten pala sa inyo yung employer ninyo, paano kami gagalaw? Diba? Kailangan talaga nasabihan nyo kami. Tapos kami rin yung nakikipag-ugnay sa host government kasi sa kanila meron din mga ahensya na tumutulong para siguraduhin na napoproteksyonan yung mga Filipino worker. Gusto ko man pong pahabain ang ating diskusyon ay wala na po tayong oras. Ayun, maraming salamat po, Ambassador, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Ayan, may katanungan tayo dito, saan po daw sila pwedeng pumunta? Ayan. Kung kailangan nila ng tulong or may tanong, ang pasuguan ng Pilipinas sa Vienna ay nasa Ares Tower sa 20th floor, ika-20 palapag sa 22nd District ng Vienna. Meron po kaming Facebook page at nasa Instagram din po kami. So, pwede nyo pong hanapin yung PH in Austria. Yun po yung aming Facebook page at pwede nyo rin po kaming bigyan ng message doon at sasagot po kami sa aming abot kaya. Opo. Ayun, maraming salamat pong muli, Ambassador Luli, sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. At sa ating mga tagapakinig, atin pong nakasama si Her Excellency Evangelina Lourdes A. Bernas, ang ating pong ambassador sa Austria. Dito na po nagtatapos ang ating programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.